Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Praise the Lord na tayo ay nagniniig muli dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay sa unang linggo ng buwan ng Marso. Shout out sa ating pong mga taga-subaybay, kay Joy Malapira, Nel Habacon, Ate Celi Reyes, Gemma Olila, Ruby Santo Tomas Dado, Nora Salvador, Juliet Gaudier, Teresita Rombawa, Marisa de la Rosa, Alicia Cantre. Nais kong batiin ng happy birthday kahapon si Kenneth Ochenko at si Gian Garcia. Advance happy birthday kay Brent Dungo at gayon din advance happy wedding anniversary kina Ronnie at Jen Sevilla. Paano ba natin mapagtatagumpayan ang tukso? Ito ang pag-uusapan natin ngayon sa pamamagitan ng pagtalakay kung paano napagtagumpayan ng ating Panginoong Jesucristo ang panunukso ng dyablo na nasusulat sa Lucas 4:1-13. Babasahin ko ang Filipino Standard Version ng Lucas 4:1-13. Bumalik mula sa Jordan si Jesus na puspos ng banal na Espiritu. Dinala siya ng Espiritu sa ilang at doon ay 40 araw siyang tinukso ng dyablo. Hindi siya kumain ng anuman sa mga araw na iyon, kaya't nagutom siya makalipas ang mga ito. Sinabi sa kanya ng dyablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, utusan mo ang mga batong ito na maging tinapay." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng dyablo sa mataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa sanlibutan. Sinabi sa kanya ng dyablo, "Ibibigay ko sa iyo ang karapatan sa lahat ng ito at ang kaluwalhatian nila sapagkat ipinagkaloob na ito sa akin. Maibibigay ko ito kanino ko man ibigin. Kaya't kung sasambahin mo ako, magiging iyo na ang lahat ng ito." Sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang sambahin mo at siya lamang ang iyong paglingkuran." Dinala siya ng dyablo sa Jerusalem at inilagay sa tuktok ng templo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalon kang pababa mula rito, sapagkat nasusulat, uutusan niya ang kanyang mga anghel at alagaan ka at aalalayan ka nila nang hindi tumama sa bato ang iyong paa." Ngunit sumagot sa kanya si Jesus, "Sinasabi rin, huwag mong subukan ang Panginoon mong Diyos." At matapos ang lahat ng pagsubok, nilayuan siya ng dyablo at naghintay ito ng ibang pagkakataon. Walang exempted sa panunukso ng dyablo. Ang unang tao, sina Adan at Eva, ay tinukso ng dyablo, ngunit ang malungkot, sila'y sumuko, nagpailalim sa tukso ng dyablo, kung kaya't sila ay nagkasala, sinaway nila ang utos ng Diyos. Kaya't napahamak ang unang tao. Tinukso din ng dyablo si Jesus, ngunit nabigo ang dyablo. Napagtagumpayan ni Jesus ang tukso kung kaya't nagawa niyang tubusin ang sangkatauhan sa parusa ng kasalanan. Wika sa Roma 5:15. Subalit ang biyaya ng Diyos ay hindi gaya ng pagsuway.
Dumating nga ang kamatayan sa marami dahil sa pagsuway ng isang tao, subalit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, dumating at sumagana sa marami ang handog ng kagandahang loob ng Diyos. Hindi sina Adan at Eva ang ating tutularan, kundi si Jesus na sa panahon ng kanyang pagiging tao'y naging malakas sa tukso. Kung nagawa ni Jesus na pagtagumpayan ang tukso, magagawa rin natin. Si Jesus mismo ang nagsabi na anumang kanyang nagawa ay kayang gawin ng kanyang mga tagasunod at higit pa rito. Hindi natin ikakatwiran na tayo'y tao lamang kung kaya't mahina tayo sa tukso. Ang ikakatwiran natin, tayo'y tagasunod ni Jesus, kung kaya't walang laban sa atin ang tukso. Tinukso si Jesus sa 3 kaparaanan. Ano ang mga ito? Una, tinukso si Jesus ng dyablo sa punto ng kanyang pangangailangan. Mahusay sa estratehiya ang dyablo. Aatake ito kung saan tayo mahina. 40 araw nang hindi kumakain si Jesus sapagkat siya'y nag-aayuno, siguradong siya'y gutom na. Kung kaya't napakahirap tanggihan ang pagkain ng isang taong gutom na. Ang nais ng dyablo ay mag-alinlangan si Jesus sa kanyang sarili at sa kaugnayan niya sa kanyang Ama. Kayang-kayang gawin ni Jesus na maging tinapay ang mga bato sa kanyang paligid. Ngunit, tingnan ninyo, yung gustong mangyari ng dyablo ay mag-alinlangan si Jesus. Hanggang ngayon, ay ganyan pa rin ang estilo ng dyablo, nais niyang mag-alinlangan tayo sa ating kakayahan at sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Pag-aalinlangan, doubt. Yan ang unang nililikha ng dyablo sa ating puso't isip. Kapag tayo'y may mabigat na pangangailangang material, doon pumapasok ang dyablo. Tinutokso tayong baliin ang ating paninindigan, ikompromiso ang ating pinaniniwalaan. May kasabihan na sa isang taong gipit sa pataliman ay kumakapit. Dahil sa kagipitan, maraming tao ang napapahamak ang katawan at kaluluwa sapagkat lumalabag sa batas ng Diyos at maging sa batas ng tao. Ano ang ipinanlaban ni Jesus sa tuksong ito ng dyablo? Ang ipinanlaban ni Jesus ay ang salita ng Diyos. Wika niya sa verse 4, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Saan pa ba nabubuhay ang tao? Sa Mateo 4:4 ay ganito ang buong sinabi ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Bilang nilikhang kalarawan ng Diyos, we are both a physical and spiritual being, kaya't mangangailangang pakainin ang tiyan at ang kaluluwa. Kung tayo'y physically nourished, ngunit spiritually malnourished, hindi pa rin tayo kumpleto, may kulang, may dapat punuan. Hindi tayo dapat mahulog sa bitag ng materialismo na siyang magpapahamak sa atin. Kailangang busugin natin ang ating kaluluwa ng mga salita ng Diyos. Tanong ni Jesus sa Marcos 8:36, sapagkat ano ang pakinabang ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan kung mapapahamak naman ang kanyang buhay. Ikalawa,
Inalok ng dyablo si Jesus ng kapangyarihan at otoridad. Ganito ang wika sa verses 5 to 7. Dinala siya ng dyablo sa mataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa sanlibutan. Sinabi sa kanya ng dyablo, "Ibibigay ko sa iyo ang karapatan sa lahat ng mga ito at ang kaluwalhatian nila sapagkat ipinagkaloob na ito sa akin. Maibibigay ko ito kanino ko man ibigin. Kaya't kung sasambahin mo ako, magiging iyo na ang lahat ng ito." Alam nyo, eksperto ang dyablo sa panlilinlang na pagmumukha niyang katotohanan ng kasinungalingan. Hindi naman totoong pag-aari niya ang mga kaharian sa lupa. Hindi rin siya dapat sinasamba sapagkat ang pagsamba ay para lamang sa Diyos. Sa ating panahon ngayon, kampo ng dyablo ang mga trolls na nagpapakalat ng mga fake news sa social media para itaas ang mga taong nagbabayad sa kanila at sirain ang mga kalaban ng mga ito. Dahil sa malaganap na fake news, tinatanggap ng mga tao na totoo ang mga kasinungalingan. Ang kasinungalingan kasi, kapag paulit-ulit na sinasabi ay siya nang nagiging katotohanan. Batas ito ng black propaganda na pinalaganap ng German Nazi politician na si Joseph Goebbels. Nang kanyang sabi, "Repeat a lies often enough, and it becomes the truth." Paano nilabanan ni Jesus ang tuksong ito ng dyablo? Ganito ang wika sa verse 8. Sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang sambahin mo at siya lamang ang iyong paglingkuran." Ang Diyos lamang ang nararapat nating sambahin at paglingkuran. Maraming tao na nahulog sa bitag ng dyablo sapagkat ang sinasamba ay ang kapangyarihan. Nagpaalipin sa kapangyarihan at gagawin ng lahat sukdulang ipagbili ang kaluluwa sa dyablo, manatili lamang sa kapangyarihan. Ang pagbebenta ng kaluluwa sa dyablo ay nangyayari sa iba't ibang kaparaanan tulad ng panlilinlang, pagsasamantala, pang-aabuso, pagnanakaw at pagsisinungaling. Ang kapangyarihan ay parang Diyos na sinasamba ng mga nalulung sa kapangyarihan. Sabi nga ni Henry Kissinger, "Power is the ultimate aphrodisiac." Ang tanging paraan upang hindi tayo maging alipin ng dyablo ay ang paalipin tayo sa Diyos. Ang pagpapaalipin sa Diyos ang tunay na paglaya. Malakas ang kalaban natin, ngunit sapat ang kapangyarihang ipagkakaloob sa atin ng Diyos upang labanan ang puwersa ng dyablo. Ganito ang wika sa Efeso 6, 10 hanggang 18. Isuot ninyo ang buong kasuutang pandigma ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo, sapagkat ang pakikipaglaban natin ay hindi sa laman at dugo, kundi laban sa pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga makasanlibutang hukbo ng kadilimang ito, laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan na nasa kaitaasan. Ikatlo, tinangka ng dyablo na tuksuhin si Jesus na gumawa ng sensationalism o ipangalandakan ang kanyang kapangyarihan. Ganito ang wika sa verses 9 to 11. Dinala siya ng dyablo sa Jerusalem at inilagay sa tuktok ng templo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalon kang pababa mula rito sapagkat nasusulat,
Uutusan niya ang kanyang mga anghel na alagaan ka at aalalayan kanila nang hindi tumama sa bato ang iyong paa. Totoo namang iniingatan ng Diyos ang mga mananampalataya, tulad ng sinasabi sa buong awit 91, kung saan sinipi ng dyablo ang kanyang sinabi. Pansinin na dito sa ikatlong panunukso ng dyablo ay siya na mismo ang sumipi sa salita ng Diyos. Doon sa dalawang unang panunukso, si Jesus ang sumisipi sa mga salita ng Diyos bilang tabak na panlaban sa dyablo. Sabi sa Efeso 6:17, gamitin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Magpakaingat tayo, sapagkat magaling ang dyablo sa pagsipi sa mga salita ng Diyos. May mga taong ang masamang gawain ay itinatago sa pagiging relihiyoso, ginagamit ang simbahan upang isulong ang mga makasariling hangarin, ginagamit pati ang pangalan ng Diyos upang makapaglinlang ng mga tao. Ang pagiging relihiyoso ay hindi garantiya ng pagiging maispirito. Wika sa Santiago 1:27, ang dalisay at walang kapintasang relihiyon sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito, ang dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihing malinis ang sarili mula sa karumihan ng sanlibutan. Ang proteksyon ng Diyos ay para sa atin upang angkinin at hindi para gamitin sa sensationalism upang hangaan tayo ng mga tao. Kay Jesus, ang ganitong gawain ay pagsubok sa Diyos. Ang Diyos ay hindi sinusubok sapagkat hindi mapag-aalinlanganan ang kanyang kapangyarihan. Wika ni Jesus sa verse 12, huwag mong subukan ang Panginoon mong Diyos. Hindi tamang ilalagay natin ang ating sarili sa peligro sa pagtitiwalang hindi naman tayo pababayaan ng Diyos at tayo'y kanyang iingatan. Hindi lamang ito religious fanaticism, kundi pagsubok sa Diyos. Totoong iingatan tayo ng Diyos, ngunit kailangang makiisa tayo sa kanyang pag-iingat. Nagtagumpay si Jesus laban sa tukso ng dyablo. Tinukso siya, ngunit hindi nagkasala. Asahan din natin na tayo'y tutuksuhin ng dyablo. Katulad ni Jesus, hindi rin tayo dapat magkasala. Mabibigo ang anumang tukso, kundi natin papatulan at kung ito'y ating lalayuan. Ang Diyos din ang magtuturo sa atin ng paraan kung talagang nais nating lumayo sa tukso. Wika sa 1 Corinto 10:13, ang bawat tuksong nararanasan ninyo ay pawang karaniwan sa tao, ngunit mapagkakatiwalaan ng Diyos at hindi niya hahayaang kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip ng tukso ay magbibigay siya ng paraan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayanan. Iniwan ng dyablo si Jesus, ngunit hindi ito titigil sa pagtatangka. Wika sa verse 13, at matapos ang lahat ng pagsubok, dilayuan siya ng dyablo at naghintay ito ng ibang pagkakataon. Hanggang sa huling sandali, doon sa ibabaw ng krus ay tinangka ng dyablo na tuksuhin si Jesus sa pamamagitan ng isa sa tulisang kasama niyang napako sa krus. Ganito ang wika sa Lucas 23:39. Isa sa mga salaring nakapako ang nagpatuloy sa paglait sa kanya. Sinabi nito,
Hindi ba't ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili, iligtas mo rin kami. Hindi rin tayo tatantanan ng dyablo. Maghihintay rin ito ng pagkakataon upang tayo'y talunin. Kailangan tayong laging alert. Ganito ang babala sa 1 Pedro 5:8. Maging handa kayong lagi at magbantay. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang leong umaaligid at umaatungal at naghahanap ng kanyang lalamunin. Sobrang nakatatakot. Ngunit ang totoo, kapag tayo'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at buong tapang at paninindigang hinaharap natin ang dyablo, kakaripas ito ng takbo. Wika sa Santiago 4:7. Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo, at siya'y tatakbo palayo sa inyo. Tayo'y manalangin. O banal naming Diyos, aming Ama, salamat po na napagtagumpayan ng iyong bugtong na anak ang tukso ng dyablo, kung kaya't siya'y nagtagumpay sa pagliligtas sa amin. Tulungan niyo po kami, banal naming Ama, na kami rin ay magtagumpay sa mga tukso ng dyablo upang kami maging karapat-dapat sa kamatayan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.